Diyos ang buto na tanim ni Jesucristo upang tumubo sa tao. Hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna, sa kauhay na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin iahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay. Ano pat ang mga ibon ay nakapamumungad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito. Ayon sa makakaya nga na kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila ng hindi gumagamit ng talinghaga, ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa 11 linggo sa karaniwang panahon. At ang buong mundo ay nagdiriwang ngayon, lalo na pagbukas mo ng social media, marami nang bumabati ng Happy Father's Day. Happy ba o Father's Day lang? Happy. Dapat happy, no? Kaya nga, paalala natin sa lahat ng mga nagpo-post sa social media, sana totoo. Wag lang sa social media. Wag lang bumati sa social media, lalong-lalo na po kayo na mga magkakasama naman, buhay naman, nasa isang bahay lang. Bakit hindi nyo mabati ang inyong mga tatay ng Happy Father's Day? Bakit kailangan daanin sa social media? Ano yan, papampam lang? Pero sana po gawin natin mas espesyal ang araw na ito para sa mga tatay. Bagamat sa mga tatay, okay na sa kanila yon. Hindi importante sa kanila yung magarbong pagdiriwang katulad ng kung paano natin pinagdiriwang ang Mother's Day. Pero bakit nga ba? Pag Mother's Day talagang may patreat kayo. Pag Father's Day, tahimik lang kayo. Bakit? Dahil ba gusto rin ng tatay, tahimik lang tayo? O nasanay lang tayo na hindi natin nauunawaan ang mga saloobin lalong-lalo na ng mga tatay. Kaya para sa inyo to mga tatay, no? Pakinggan natin ng mabuti itong halimbawa o aral na itinuturo sa atin ng ating Panginoong Jesus. Si Jesus po
ay tinatawag nating anak. At ang anak ay may tinatawag na ama, ang Panginoon. At sinabi din ni Jesus sa atin na makakatawag na rin tayo ng ama sa kanyang ama. Kaya nga meron tayong Our Father, Ama namin. So, bago ipinadala dito sa mundo ang bugtong na anak, ito ay tinuruan na ng ama. Kaya nga sinasabi lagi ni Jesus, di ba? Ang lahat ng sinasabi ko, ang lahat ng kung ano ako ay galing sa ama. Hindi siya nagsasalita ng hindi galing sa ama. Ngayon, so isa sa mga natutunan ni Jesus bilang anak sa kanyang ama ay yung kung paano ihatid ang mabuting balita, kung paano makipag-usap sa mga tao. Kaya nga, maganda po yung pagkikwento ni Jesus na sinasabing paano natin at saan natin iahambing ang paghahari ng Diyos. Pag sa mga matatalino, pwedeng sabihin yung mga salita na tungkol sa eschatology, yung parousia. Pero maintindihan ba ng mga tao ang tungkol sa kaharian ng Diyos kung ang gagamitin ni Jesus ay ang kanyang pagka-Diyos? Yung bang masyadong mataas? Sino ba ang kaharap ni Jesus? Mga ordinaryong tao. Hindi na mga eskriba at pariseyo. Ang problema nga, yung mga eskriba at pariseyo, mga saserdote, ito yung nahihirapang umunawa. Sila yung mga mas matatalino. Sila yung may mga dumaan sa pagtuturo, pagsasanay. So ngayon, mga kaharap ni Jesus ay mga ordinaryong mamamayan, mga marahil, marami dito, mga magsasaka, mga nagtatanim. Kaya paano iahambing ang kaharian ng Diyos? Sa kung paano ito mauunawaan ng mga tagapakinig niya. Sabi po dito, ayon sa kanilang pagkaunawa. Ayon sa mauunawaan. Sabihin nyo nga po, pagkaunawa. Yan. Ito marahil maganda po mapagnilayan. Mga tatay, mga naririto, mga nasa online, na mga nanonood. Gumamit si Jesus na anak ng Diyos, si Jesus na Diyos din naman, matalino, isang guro kung ituring, isang Panginoon kung tawagin, pero nakikipag-usap siya ayon sa pagkaunawa ng kanyang mga tagapakinig. Ulitin ko po. Sabihin nyo nga, pagkaunawa. Kadalasan po, ang mga tatay, ang kalalakihan, nahihirapang unawain. Hindi kayo maintindihan ng inyong mga anak, ng inyong pamilya. Yung pamamaraan ninyo, hindi maunawaan. Kaya lang, nahihirapan ka rin namang unawain na hindi ka nauunawaan. Dahil ayaw mong magsalita. Tingnan mo yung mga nanay, salita ng salita. Ang haba tuloy ng buhay. Kasi nag-e-express lagi. Hindi naman yan galit talaga. Hindi naman yan sa trip lang. Kundi kasi mahirap kimkimin yung nararamdaman. Hindi naiintindihan. Kaya mas maagang namamatay ang lalaki, di ba? Kasi
Gusto mong maunawaan ka, pero ayaw mong magsalita. Ayaw mong ipaunawa. O baka lang, no? Kaya nga maganda matutunan natin kay Jesus yung tamang paggamit ng salita ayon sa estado. Kung bata yan, bata pa yung mga anak ninyo, pag-aralan mo paano ipauunawa sa iyong anak na bata pa, murang edad pa lang. Ipaunawa mo bakit kailangan mong mag-abroad. Ipaunawa mo kung bakit kailangan silang iwan. Ipaunawa mo din kung bakit ka natukso. Habang lumalaki, kasi magbibinata din yan, mararamdaman niya, mauunawaan niya ang nararamdaman mo kung ipauunawa mo. Kung kakausapin mo, kung magpapaliwanag ka. Diba? Hindi yung mag-exercise lang tayo ng authority. Ako ang tatay, ako ang ama, ako ang padre de pamilya dito. Manahimik kayo. Hindi authority ang kailangan natin, kundi yung tamang pagpapaunawa sa mga anak ng iyong saloobin, ng iyong gustong ituro sa iyong anak. Kasi kayo po mga tatay ngayon, no, kung tutusin, hanggang ngayon, dala-dala nyo rin naman pati, no? Dala-dala nyo pa rin yung karanasan ninyo sa inyong mga tatay na hindi nyo naintindihan, na ibaon na sa lupa, na abo na, hindi nyo pa rin maintindihan. Bakit ganon? Kaya maganda po, no? Si Jesus, sinikap niyang ipaunawa ang kaharian ng Diyos. Kung hindi pa man maintindihan, sarilinan, kinakausap pa niya ang mga alagad para maipaunawa ito. Okay lang mag-express ng galit. Okay lang magtaas ng boses. Okay lang din paluin mo ang iyong anak. Pero pagkatapos, ipaunawa mo sa kanya. Kasi, no, kumbaga, magtanim ka muna. No? Magtanim ka ng pangunawa sa iyong mga anak. Magtanim ka muna. Para pagdating ng araw, maiintindihan niya. At mawawala lahat ng galit. Ang mahirap, kung magtatanim ka ng sama ng loob, aani ka rin ng sama ng loob pagdating ng araw. So habang may panahon pa tayo, buhay pa kayo, malakas pa kayo, humingi kayo ng lakas ng loob. Kung kaya nang makipag-inuman ng anak ninyo, why not? Lahan ninyo sa konting tagay, pero mag-usap kayo. Huwag yung paglasing na. Diba? Nung bata, hindi pwedeng kasabayan sa inuman. Kaya naguguluhan sila, bakit bawal uminom? Ikaw umiinom ka. O ngayon, nasa tamang edad na, pati kayo mag-inuman, mag-ama. Then mag-usap kayo. Payuhan mo, ano yung nangyari sa iyo, ano yung kasi lahat naman ng karanasan ninyo, maganda at pangit, may matututunan ang iyong anak na ngayon sila ay magpapamilya na rin. Para talagang pagdating ng ganitong araw, masasabi natin talagang Happy Father's Day. Happy Father's Day po. Parang ang siseryoso ng mga tatay, no? Yung mga ganyan, di ba? Ano nangyari? Saan nanggagaling yan? Diba? Gusto natin maintindihan. Saan nanggagaling yan? Yung bang nasanay ka na lang na, di ba? Nasanay ka na tahimik, nasanay ka na hindi kumikibo, nasanay ka na kumikimkim.
Pero ang alam ko, gusto nyo rin maunawaan kayo. Pero unang-una, sana po, hilingin din natin sa Diyos na magkaroon tayo ng pagkaunawa sa mga bagay na itinuturo sa atin ni Jesus. Amen? Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay.